Juan Gomez de Leano, gustong mapunta sa isa sa mga big teams ng PBA. At ang tinutukoy niya ay ang San Miguel, Ginebra, at TNT. Mangyayari kaya ang gusto niya, gayong inaasahan na magiging kandidato siya bilang number 1 pick, sa darating na 50th season rookie draft ng PBA. At hawak ng Terry Firmagip ang first pick sa unang round, at ang tatlong big teams na nabanggit niya ay nasa panghulihan na. So malabong mangyari ang gusto ni Juan GDL. At kung sa jeep man ang bagsak ni Juan Gomez de Leano, ang tanong na lang ay kung 4 keeps na kaya siya sa ilalim ng bagong coach ng Terry Firmagip na si Ronald Tubid, or same pa rin pahihinogin, tapos ipamimigay lang. For sure aabangan ng mga big teams sa PBA, itong si Juan Gomez de Leano. Anyway, ayon kay Juan GDL, na kahit saang kupunan man daw siya sa PBA mapunta handa itong ibigay ang kanyang 100% sa laro, at gagawin daw niya ang lahat ng kanyang makakaya para makatulong sa team niya. At Kobe Paras, natakot nga ba sa bagong rule ng PBA na 3-year ban, kaya umatras itong magpa-draft sa PBA ngayong taon. Kamakailan lang kasi, gumawa ng bagong policy ang liga na 3-year ban sa mga PBA players, na gustong maglaro overseas o kahit sa ibang liga dito sa atin, kahit binigyan na sila ng contract renewal sa kanilang mother team. Siguro naisip ni Kobe na mahirap nang makalabas pag nasa loob na, kaya siguro minabuti na lang niya na mag-pass muna ngayon. Kahit matagal-tagal na ring walang ganap ang basketball career ni Kobe, marami pa rin ang nag-aabang, at umaasa na magpapadraft na ito sa season 50 ng PBA. At dahil sa parati na itong nakikita na nagpapakondisyon, at nagpa-practice ng basketball kaya nag-expect ang mga fans niya na sasali na ito sa draft. Pero yun na nga, walang Kobe para sa 50th season ng PBA. Samantala, matapos maklasify ng FIBA as local si Quentin Milore Brown, ay gumawa na ng move ngayon ng SBP para makuha ang serbisyo ni QMB, kung saan inalok na nila ito ng national team contract, para mapasama at makalaro na sa Gilas Pilipinas. Ayon sa source ng Spin, ay aabot daw sa 4 figures ang magiging sahod ni QMB kada buwan para sa isang taong kontrata. Kasalukuyang nakikipag-negotiate na ang Samahang Basketball ng Pilipinas, sa pangunguna ni Executive Director Erica D., sa kampo ni QMB. Kapag kontrata na ang pinag-uusapan, ang kasunod niyan ay pera, kung magkano. Sana magkasundo ang dalawang kampo sa presyohan, dahil alam naman natin na malaki ang maitutulong ni QMB sa Gilas pagdating sa depensa. At pagkakataon na rin ni QMB na tuparin ang pangarap niyang makapaglaro sa ating national team, na Gilas Pilipinas.